Halina, tayo po't panoorin ang mga aral at mga mensahe ng makabagong panahong katuruan. Mga katuruan at aral na nagmula pa sa lumang kaban ng tipan. Mga katuruan, mga hula, mga mensahe na matagal nang kinalimutan ng kasaysayan. At sa ngayon, tayo ay nasa dulo na ng huling panahon, ay muling binuhay ang salita, ang diwa na dala ng mensahero na siyang galing dito sa dulong silangan. Mga kaalamang lumipas, libo-libong taon na ang mga nakaraan. At ngayon ay muling matutunghayan dala ng mga mensahe ating pag-aaralan. Ihanda ang ating sarili, buksan ang ating diwa, pansinin at timbangin ang mga katuruan, bigyan diin ang mga aral na matututuhan, mga aral at mga katotohanan na siyang magpapalaya sa ating nakaraan. Muling bumabati ang Opherian Heritage Conservatory. Ito ang part 2 ng World Territories Series na inilatag ni Noah matapos ang baha. Kailangang napanood ang unang bahagi or part 1 bago kayo tumuloy dito sa part 2. Mahalaga rin na panoorin muna ang Rivers of Genesis dahil bahagi iyon ng mga landmarks na madadaanan upang klaruhin ang mga boundary ni Shem, Ham, and Japheth. Bago tayo magpatuloy, kailangan nating balikan ang mga pangyayari noong pagkatapos ng baha sa Genesis chapter 9. Si Noah ay nagkaroon ng vineyard o pataniman ng ubas. Siya ay gumawa ng alak, nalasing at nakatulog ng hubad. Nadiscover ni Ham ang kahubdan ni Noah habang ito ay natutulog at ikwinento niya sa dalawa niyang kapatid na sina Shem at Japheth. Ang ginawa ni Shem at Japheth ay kumuha sila ng kumot, naglakad ng patalikod papunta kay Noah at ito ay tinakpan na hindi nila tiningnan ang kahubdan ni Noah. Natalakay na natin ang isang aspeto niyan sa Babylon series. Malalim ang kahulugan ng kwentong yan. It is not what you think or imagine. Malayo ang itinuro sa inyo ng mga pastor. Noong nagising si Noah at nalaman niya ang ginawa ni Ham, nagalit siya at isinumpa niya si Canaan, yung anak ni Ham. Dito unang nabanggit ni Noah ang tungkol sa territory. Pansinin nyo, hindi pa dito nahahati ang mga territory at hindi pa nadideclare ang Table of Nations. This is the very root of geopolitics that we have today. Dito isinilang ang world politics. Pansining mabuti ang nilalaman ng Genesis chapter 9, verse 24. When Noah awoke from his wine and found out what his youngest son had done to him, he said, "Cursed be Canaan, the lowest of slaves will he be to his brothers." He also said, "Praise be to Yahweh, the Elohim of Shem. May Canaan be the slave of Shem." Verse 27. May the Elohim extend Japheth's territory. May Japheth live in the tents of Shem, and may Canaan be the slave of Japheth. Red flag po. May blunder ang translation na ginawa ng mga Greek sa talatang ito. Inapakan nila ang Shemites. Pansinin nyo,
Isinali nila ng tama ang blessings para sa Japhetites, yung expansion ng territory ni Japheth. Pero binura nila ang blessing para kay Shem o sa mga Shemites. Hindi sinabi ni Noah ang linyang, "May Japheth live in the tents of Shem." Ibalik natin in focus. Verse 27, "May the Elohim extend Japheth's territory, and may Japheth live in the tents of Shem." What? Red flag po yan. Nalamangan si Shem. Niloko ang mga Shemites. Walang sinabi si Noah na magdwell si Japheth sa tents ni Shem. Ilabas nila ang tunay na Hebrew Jubilees para magkaalaman na. Apektado dito ang foreign policies ng mga bansang Shemites. Akala ng mga Shemites, binigyan ni Noah ng karapatan ang mga Japhetites na manghimasok sa mga bansa ni Shem. Nakondisyon ang isip ng mga Shemites na tanggapin ang mga Japhethite sa pag-aakalang authorized ni Noah ang panghihimasok nila. Treacherous politics. Ulitin namin, walang sinabi si Lolo Noah na itong mga Japhetites ay may karapatang manirahan sa lupain at panghimasukan ang mga bansang Shemites. Tatalakayin natin ang full significance niyan sa dulo ng series na ito. Makikita nyo kung paanong namanipula ang Biblia para gamitin ng kanilang mga religions papasok sa Shemites territory. Again, kayong mga turo ng prophecy dyan, Gog and Magog kayo dyan, puro kamangmangan ang itinuturo nyo. Nakalimutan nyo or baka hindi nyo talaga alam na isinulat na ang katapusan sa umpisa pa lang. Nagsisimula pa lang, isinulat na ang katapusan sa Genesis pa lang. Ngayon, simulan natin i-define muna ang territory ni Shem. Kumbaga sa titulo ng lupa, ito na ang technical description in narrative form. Matatagpuan sa Jubilees chapter 8, sa verse 12, "And there came forth on the writing as Shem's lot, the middle of the earth, which he should take as an inheritance for himself and for his sons, for the generations of eternity." Pause muna. Ang lote ni Shem ay ang middle of the earth. Ituloy natin ang verse 12. "From the middle of the mountain range of Rapha, from the mouth of the water, from the river Tina, and his portion goes towards the west through the midst of this river, and it extends till it reaches the water of the abysses, out of which this river goes forth and pours its waters into the sea Miat. And this river flows into the great sea, and all that it is towards the north is Japheth's, and all that is towards the south belongs to Shem." Ibigay natin ang mga modern names ng mga muhon or landmarks na ginamit ni Noah. Number 1, Rapha Mountain Ranges. Ang salitang Rapha ay mula sa Riphat na anak ni Gomer, meaning apo ito ni Japheth. Reference po natin, Professor R.H. Charles, Riphean Mountains, Wikipedia 2018. Sa modern day, ang Rapha Mountain ay tinatawag na Ural Mountains. Ito pa rin ang landmark sa pagitan ng Europe at Asia mula sa panahon ni Noah hanggang sa kasalukuyan. Europe is Japhethite, Asia is Shemites. Ang division ay nagsimula sa Rapha or Ural Mountains. Number 2, Tina River. Ito ang Don River ng Russia sa kasalukuyan. Sa ancient time, ang tawag dyan ay Tanais River. Reference, the archaeological site of Tanais, submitted by UNESCO Chair in Urban and Architectural Conservation, February 24, 2009. Ito ang reference number
5422. Maliban sa historical reference ng UNESCO, ang Don River ay tumutugma din geographically sa biblical description ng Tina River dahil ito ay dumadaloy patungo sa Miyat Sea na tinatawag ngayong Sea of Azov at tuloy din ito sa abysses, the Black Sea and Aegean Sea, and eventually down to the Mediterranean and the North Atlantic. Number 3, Miyat Sea. Tinatawag itong Sea of Azov sa kasalukuyan. In antiquity, the Azov Sea was usually known as the Mayotis Swamp, Lake Mayotis, Mayotius, Mayotium, Mayotic Sea. Sea of Azov at present. Reference, Wikipedia 2018. Ang nakikita nyo sa screen na naguguhitan ng green ay ang Rafah or Ural Mountain at ang Miyat or Azov Sea. Mag-zoom in tayo. Ang sabi sa Jubilees, to the north ng boundary ay kay Japheth, to the south ay kay Shem. Dumaan ang boundary sa Miyat, dumaan sa Abyss or Black Sea at tumuloy sa Great Sea, which is walang ibang sea sa direction kundi ang Mediterranean Sea. Test natin kung nasa tamang direction tayo. Ang sabi ng description ay going to the west, susundan ang tubig ng River Tina or Don River, na dadaloy papunta sa Miyat, down to the Abyss at diretso sa Great Sea. So, tama sa geographical setting ang dinaanan papuntang west o kanluran. Lumalabas na ang Great Sea na tinutukoy ay ang Mediterranean Sea. Tuloy natin. Verse 13, and it extends till it reaches Caraso. This is in the bosom of the tongue which looks towards the south, and his portion extends along the Great Sea, and it extends in a straight line till it reaches the west of the tongue, which looks towards the south, for the sea is named the tongue of the Egyptian Sea. Ang sumunod na marker ay Caraso, matatagpuan sa bosom of the tongue or yung puno ng dila na nakaturo sa south. So bago namin ito ituro na Caraso, be careful. Yung may mga pinapanood dyan na mga video mula sa Japhethite culture, ang kanilang Caraso ay nasa India. Ang layo po nun. Iniligaw na kayo gaya ng paglubog ng rivers of Genesis sa bottom of the ocean. Dito sa Ophirian, ang Caraso ay nasa bosom of the tongue dahil yan ang sinabi ng Book of Jubilees. Ngayon, nasaan ang tongue na nakaturo sa south? Narito po, ang Egyptian Sea ay tinatawag ngayong Red Sea. Ang dila ay bahagi ng Egypt sa modern territories. Pero sa biblical, ang bahaging yan ay sakop ng territory ni Shem. Bumalik tayo sa plotting. Mula sa Mediterranean Sea, ang boundary ni Shem ay liliko papunta sa bosom of the tongue na nakaturo sa south. So, pasok ang Turkey kay Shem. Tanong, meron bang Caraso dyan sa tinutumbok ng boundary? Ang area na yan ay Israel sa kasalukuyang panahon. Ngunit sa panahon ni Noah, hindi pa isinisilang si Jacob. Nandyan yung lupain, pero hindi pa nakadeclare na yan ay Israel. Ni wala pa ang salitang Israel noon sa panahon ni Noah. Ngayon, hindi kaya Caraso ang pangalan ng lugar na yan bago pa tinawag na Israel? Try nyo mag-Google search ng salitang Caraso kung saan kayo dadalhin. Israel. Coincidence lang ba na sa direksyong sinasabi ng Jubilees ay mayroong Caraso Science Park and Museum? At ito ay nasa bosom of the tongue of the Egyptian Sea? Multidimensional discernment tells us na hindi yan coincidence because it perfectly fits the puzzle, biblically and geographically. Mula sa Caraso, ang sabi ay mag-extend
ang border ni Shem in a straight line papunta sa west or kanluran ng Egyptian tongue. Verse 15, and it turns from here towards the south, towards the mouth of the great sea, on the shore of its waters, and it extends to the west to Afra, and it extends till it reaches the waters of the river Gihon, and to the south of the waters of Gihon, to the banks of this river. Mula sa west corner ng Tang, bababa tayo papuntang south tungo sa bukana or mouth ng isa pang Great Sea. Mula sa mouth ng Great Sea, susundan natin ang shore towards west. Pansinin na nagtitaper ang guhit o ang shape ng lupain papuntang west ng Afra or Africa hanggang sa southern tip or dulo ng Gihon. Yan ang turning point ng boundary bago ito lumiko or pumihit papunta sa east, sa Garden of Eden. Verse 16, and it extends towards the east till it reaches the Garden of Eden, to the south thereof, to the south, and from the east of the whole land of Eden, and of the whole east, it turns to the east, and proceeds till it reaches the east of the mountain named Rapha, and it descends to the bank of the mouth of the river Tina. So, mula sa dulo ng Gihon, pipihit na ang boundary papuntang silangan sa Garden of Eden. Sinabi na ang buong lupain ng Eden ay pasok sa loob ng boundary ni Shem. Ibig sabihin, malaking lupain ang Eden, pasok din kay Shem. Ang buong silangan at ang boundary ay bumalik sa pinagsimulan sa Rapha Mountain. So, klaradong-klarado kung gaanong nabuo ang kay Shem. Sa pagtawid nga pala ng boundary ni Shem, mula sa dulo ng Gihon sa south, papuntang silangan, kailangang pansinin nyo na hindi niya sasakupin ang mountains of fire sapagkat yan ay sakop ni Ham. Ang mountains of fire ay ang gunung-gunung api ng Sumatra. Hilerang mga bulkan po yan. At expressly sinabi sa verse 22 na yan ay kay Ham. Note, ang reference point ni Noah is on the north. Yan ang orientation niya. He is on the north, facing the south. Kaya ang sinabi niya ay gawing kanan ng Garden of Eden ang mountains of fire. Pansinin na tugma yan sa ends of the earth ni Prophet Isaiah. Tumutugma rin kung saan ang east at ang west ay nagtatagpo. Psalms chapter 65 verse 8, where morning dawns and evening fades. At tugma din sa Job 26:10 kung saan matatagpuan ang circular line na humahati sa east at west, the international date line. Note, ang plotting natin ng Shem territory ay lalong mapagtitibay kapag naiplat na rin natin ang kina-Ham at Japheth. Kapag na-define din natin ang kina-Ham at Japheth, lalong lilinaw ang para kay Shem. So, allow us some leeway for the meantime. Ngayon, itest natin ang pagkakaplating natin. Number 1, nagsimula sa Rapha or Ural Mountain at doon din bumalik, doon natapos. Yes. Number 2, sa north ng Tina or Don River ay portion kay Japheth. Check. Tama po. Number 3, dumaan sa tongue of the Egyptian Sea. Yes. Number 4, dumaan sa mouth of the Great Sea. Yes. Number 5, nag-intersect sa southern waters of Gihon bago pumihit ang boundary papuntang east towards the Garden of Eden. Yes, complied. Number 6, dumaan along the mountains of fire. Yes, dinaanan niya ang gunong api, the series of volcanoes in the land of Sumatra as it goes to the east towards the garden. Note, Ham territory ang mountains of fire. Huwag pong kalilimutan. Number 7, pasok ba ang Garden of Eden kay Shem? Yes.
Lahat nag-comply sa instruction ng Jubilees ang ating plotting. Ngayon, double check ulit natin gamit ang verse 21 kung saan pinangalanan ang mga lugar na pasok kay Shem. Maraming familiar names. Gamit kayo ng Google Earth para makapag-zoom in and zoom out kayo kung kinakailangan. Bibigay namin ang bird's eye view. Basahin natin ang verse 21. And he knew that a blessed portion and a blessing had come to Shem and his sons unto the generations forever. Take note of the word, forever. The whole land of Eden and the whole land of the Red Sea and the whole land of the east and India and on the Red Sea and the mountains thereof and all the land of Bashan and all the land of Lebanon, and the islands of Kaftur, and all the mountains of Sanir and Amana, and the mountains of Ashur in the north, and all the land of Elam, Ashur, and Babel, and Susan, and Medai, and all the mountains of Ararat, and all the region beyond the sea, which is beyond the mountains of Ashur towards the north. A blessed and spacious land, and all that is in it is very good. So, ito yung pang-check natin. Nasa number 8 tayo. The whole land of Eden, nasa territory ni Shem. Yes, ang mainland Asia, ang tinutukoy na land of Eden. To the east ng Eden, or mainland ng Asia, ay ang Garden of Eden. Yan ang Ophir, Philippines, kung saan matatagpuan ang saganang gold, bdellium, at onyx stone. Balikan nyo na lang po yan sa Rivers of Genesis. Naandun ang detalye niyan. Hindi na po namin ipapasok dito kasi magugulo ito. Number 9, magkasunod na pinangalanan ang land of the Red Sea, Sinai Peninsula, at ang India, at ang buong lupain ng silangan. Pasok sa plotting para kay Shem. Number 10, magkakasunod ding binanggit ang Lebanon, Ashur or Assyria, at ang islands of Kaftur. Take note, plural po, islands with S. Ibig sabihin, magkakalapit ang mga lugar na yan. Sa mapa, ang pinakamalapit na island sa Lebanon ay ang Cyprus. We believe, bahagi ang Cyprus ng Kaftur Islands, plural. Ngunit, nasaan ang ibang islands? Huwag po nating kalimutan na posibleng lumubog na ang ibang islands dahil sa mga volcanic activity at earthquakes. May mga natuklasang submerged civilization sa area na yan, and we believe na bahagi ang mga yon ng tinawag na Islands of Kaftur. Ang naiwan ay ang Cyprus. Yan ang meron tayo ngayon. So, hanggang ngayon, naghahanap pa rin ang mga archaeologists kung nasaan ang Atlantis. Probably, ang hinahanap nila ay ang ibang islands ng Kaftur. We propose Cyprus as the remnant of the Kaftur Islands, as Shem territory. Number 11, sabay-sabay ding pinangalanan ang land of Elam, Ashur, Babel, Susan, and Medai. Magkakalapit din kasi yan bilang bahagi ng Fertile Crescent, Shem territory. Yes, that is Shem's. May criteria pa tayong gagamitin. Matatagpuan sa verse 19, Jubilees chapter 8 pa rin. Ganito ang sinasabi. And he knew that the Garden of Eden is the Holy of Holies and the dwelling of Yahweh, and the Mount Sinai is the center of the desert, and Mount Zion the center of the navel of the earth. These three were created as holy places facing each other. So tandaan po, sinabi sa verse 19 na may tatlong holy places sa loob ng Shem territory facing each other. So ulitin namin, number 1, Garden of Eden, the Holy of Holies. Number 2, Mount Sinai,
ang center of the deserts. And number 3, Mount Zion ang navel of the earth. Ibig sabihin, yan ang pusod o umbilical cord na naghuhugpong sa atin sa kataas-taasan. Ang Garden of Eden ay nailahad na natin sa Rivers of Genesis series. Sinabi natin na yan ay ang Palawan. Yan ang natatanging lugar sa Pilipinas na hindi mayayanig kung magkaroon man ng malakas na lindol ang buong Pilipinas. Sinabi yan ni Enoch sa Book of Enoch, chapter 8, verse 5. The garden is located between corruptibility and incorruptibility. Pansinin ang location ng Palawan. Nasa pagitan ng mainland Eden, incorruptible, at ng Philippine Mobile Belt na corruptible or pwedeng sirain ng malakas na pagyanig. Lahat ng isla ng Pilipinas ay corruptible. Ngunit hindi ang Palawan dahil nakakabit ang foundation niyan sa Eden, which is the mainland Asia. Ngayon, pag-usapan natin ang Mount Sinai, the center of the desert, na matatagpuan sa Saudi Arabia. Contrary po yan sa popular literatures na tinuturo ang Mount Sinai sa Sinai Peninsula or yung tongue of the Egyptian Sea. Take note na ang Ten Commandments ay ibinigay pagkatapos nilang tumawid sa Red Sea mula sa Egypt. Therefore, ang totoong Mount Sinai ay wala sa lupain ng Egypt, kundi nasa Arabian Peninsula sa kabila ng Red Sea. Just putting it straight. Ngayon, let's talk about Mount Zion. May clue na ibinigay si Moses sa Jubilees chapter 8 verse 19. Sinabi ni Moses na magkakaharap ang Mount Sinai, Garden of Eden, at ang Mount Zion. Ibig sabihin, mag-form sila ng triangle, tatlo na magkakaharap. Alinsunod dyan, masasabi nating ang Mount Zion ay nasa gawing itaas ng Arabian Peninsula at ng Garden of Eden, kalagitnaan yan, Northern Hemisphere. So far, ayon sa plotting, ang Land of Eden ay tumutugma sa buong Asia na sakop ni Shem. Ayon din sa Jubilees, ang teritoryo ni Shem ay blend of cold and heat. May mga bahaging malamig at may mga bahaging mainit. Sa susunod na video, tatalakayin namin ang teritoryo ni Ham at Japheth. Sa muli, pinaaalala namin sa ating mga taga-subaybay na manood lamang sa official channel ng Oferian Heritage Conservatory upang siguraduhin na hindi tampered at walang cut ang video na pinapanood. Sa mga new subscribers natin, welcome home to the Hebrew Shemite Heritage. Ito ang Oferian Heritage Conservatory. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Be blessed. Shalom. Maraming pong salamat sa inyong panunood. At kung meron po kayong natutuhan, please share the video link. At kung may mga katanungan na nais malaman, please contact ang link na nasa baba nito. Maraming pong salamat. Sa muli, umayo po tayo na may kapayapaan.